Dahil ang relasyon po, binubuo ng maraming pamilya. Tama ba? And God is going to build a family. God must build individuals. Amen? Alam mo na susundan niya. Nakikita niyo po. So, ang building po ng Panginoon to the individuals, and then to the family, then to the society, and then to the nation. Yan po yan. Now, dito po, ay ito po ang heritage ng Panginoon. And because heritage or children are ang heritage of the Lord, and sa Proverbs chapter 22, sinabi po dyan, kinakailangan po matrain. Amen? Train po yan. Now, kung ang isang pamilya ay nag-i-exist, kung meron talaga pamilya na nag-i-exist dito po sa ibabaw ng lupa, kinakailangan po maging maayos po ang pamilya. Yan naman po dapat talaga. Ano po? Bakit po? Ang isang godly nation po ay grupo ng godly families. Kung gusto po natin ang isang godly bansa, kinakailangan po natin i-train sila according to God's way. Nakasunod po ba kayo? Right now. So, pakita po natin yung synonyms of schooling. Is educate, tutoring, or instruction, coaching, teaching, etc. This is God's mandate or God's command. Sa Diyos po nang galing yan, mga kapatid. Para maunawaan mo natin, na baka akala mo natin na ang pag-i-school, mandate ng gobyerno. Hindi po, mga kapatid. Kundi may nakita naman po natin sa salita ng Diyos na inuutos po ng Diyos yan na train ang ating pong mga anak. Teaching our kids, schooling our kids is God's command. Kumbinsido po ba kayo nun? Tinuturuan po yan dahil naniwala po ang sabi ng Bible sa Proverbs 22 and Psalms 27 because ang heritage, galing po yan sa Diyos at hindi po galing po yan o heritage po yan na galing sa Diyos, ito pabayaan na lamang po natin. Pababayaan na lamang po natin yung lineage na yan, hindi po ganyan. Kinakailangan na itindihan po natin kung ano po yung standard, kung ano po ang disiplina, kung ano po ang kinakailangan mag-hindi. May kita niyo pa po saan po ba halimbawa sa mga korte. Papasok din po ako doon, may hearing po yung ano po, witness namin sa lupa. Papasok po doon, may standard, kung ba na pwede nakasarili kinelas na doon, papasok pa sa court. Tama po? Hindi po pwede nakashortcut ka, at least nakapalpal mo kasi siguro nakabuhang nakaligo pa naman. Yan po yung standard niyan. Tama po? Doon sa labas, may standard. Pero pagdating sa church, walang standard. Tama po? Kaya meron pong standard yan. Meron tinatawag po na disiplina na kinakailangan po natin i-maintain dito po sa church. And to maintain that, kinakailangan po ng schooling, pag-aaral. Amen? Kailangan po ng training. So, ibibigay ko po sa inyo yung definition ng schooling naman. Instruction and education of moral and intellectual faculties of men. Training, guidance, or discipline derived from experience in a group. The cost of instruction is to maintain the training of men in service, the teaching and exercising of men. Nakita niyo po yung definition ng schooling, ang ganda po. Pero alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, may po natin kasi dito na para talaga sa tao po ito. Ito po ang schooling. Pero alam niyo po ba, ngayon panahon po natin mga kapatid, na hindi na lamang tao ang tinitrain ngayon. Amen? Kita niyo na po yan kahit sa mga social media na lang po eh. Pati mga hayop po ngayon, tinitrain na rin. Oo. Tinitrain na rin po yan. Nakikita nyo nga po eh. Di ba po, kapag nanonood po kayo, may makakansin po kayo. Nakikita nyo na mas binibigyan po nila at ini-educate po nila yung kanilang mga ano, yung kanilang mga pusa, kaysa sa mga anak nila. Minsan parang nakakatawa ng po ito, pero sana po makuha po natin. Ay, makakakita ko nga po isang nanay. Nanay po yan. Yung aso, binibigyan dinadala sa parko. Pero yung anak nila hindi mapagupitan. Tama po? Ganyan po ang kalakaran po ngayon. Nakikita po, marami po mga tao na mas tinuturuan po yung mga aso
Come on, Daddy. Come on, jump, jump, sit down, down. Diba? May pangalan mo po yan. Come on, Daddy. May pangalan mo, diba? Yung mga sama po doon, kaya nakapagod yung pangalan sa Diyos. Amen. Ganyan po yan, dinitrain. Kita. Tapos, tinututukan, kinakausap, kumain ka na ba? So, ito ang kainin mo, baka matinig ka. Kinakausap, kinakagapag ka, hinihimas-himas, nilalagay sa putik, maalis yung amo, pupunta yung amo, pupunta ng maligay, dala-dala yung maso. Ay, kita niyo mo? Sinasakay sa mga jeepney, sasakay sa tricycle, at alam niyo ba, sabi ko ng iba, mas mahal pa po mamasahin ng aso kaysa sa tao. Amen? Amen. Nakasunod po kayo? So, naunawaan po ba natin yan na maraming po yung mga tao na mas pinapataas po nila ang animals kaysa po sa tao. Sa kabalayan po yan, kung nakikinig nyo po, yung isang naging santo dahil sa aso po, si Saint Roch. Pag-search nyo po yan, nakikilala nyo po yan tuwing August 16, tinatawag po siyang patron of dogs. Dahil sa pagiging dog lover niya, naging santo. Hindi tayo hindi man lang nakawag sa santo. Pero yung mga dog lover, naging santo. May multo pa. Kawawa na yung isa kanya, multo eh. Tapos meron nasa sabi, ito si Saint Roch. Saint Roch po ang tawag ko doon na may dala-dala pumasok. Kaya pag nakita mo yung multo na yun, pala yun. Ito na pasok, mapapaawit na talaga eh. Ano awit ko? Bananaso. Saan po kabayo? Mapapakawit ka na lang po. Pero makinig po kayo, hindi po kailangan, wala pong comment sa Bible na train up a dog in the way you should go. Amen. Wag po sana kayo magagalit na po sa mga mamahilig sa aso, nagmamahal sa ayo. Hindi po masama yan. In fact, meron nga po sinabi si Pastor, hindi verse sa Bible na mapagmahal sa ayo, ang buhay po nila nagpa-prosper. Tama po? Hindi po masama yan, mga kapatid. Ang sinasabi ko po dito, i-train mo, turuan mo yung anak mo. Dahil yan po ay heritage, hindi yung aso mo. Nag-isa ko natin, dahil ang mga anak po natin, heritage po yan, ipinagkatiwala, yan po ay galing sa Diyos. Yan po ang i-train po natin. Amen? So, napakarami po kayo nagmamalasakit sa mga hayang kaysa sa tao. Pero wala po sinabi sa Bible na train up a dog in the way you should go. Train up a cat in the way you should go. But train up a child in the way you should go. It is a command. It is mandate by God. Kasi, ako po may pusa. May tumasamalit po ako eh. Ayun, ginawalis na. Di ba? Nagkalaga rin po ako ng aso. Kaya si Mimi. Diba? Mimi po pangalan niya sa kagabunay sa patulukin na. Joke lang po yun. May mga alaga din tayo, pero sana makuha po natin na ang tinitrade po talaga. Pukusan po natin kung mga anak po natin. So, it is a command. So, schooling, mga kapatid, teaching or training is God's command. Schooling, instruction, and education of moral and intellectual. Kaya nga po napakalaga talaga mga kapatid, no? Napakalaga po yan. It is not only calculating knowledge into the minds of the people, but it is training. Schooling is training. By the way, ang keyword po ng training is discipline. Yan po ang keyword ng training. Discipline. Kapatid, ito po ang matunayan at natutunan po dito. Pag meron pong training pala, meron pong dapat discipline. Tama po? Meron dapat discipline yan. Ano pong training na wala pong disiplina, hindi po yan schooling. Mga kapatid, hindi po yan education, coaching, etc. Pag wala pong training. Tama po? Tignan nyo nga po, sabi nga po yung mga sundalo. Mga sundalo, pag pumasok ka na, gusto mo mag-sundalo, papasok ka sa training, hindi masusunod yung gusto mo yan. Amen? Hindi masusunod yung gusto mo dyan. Ang masusunod po dyan, yung gusto ng trainer. Bakit? Pinapalitan mo yung ating routine sa buhay. Pinapalitan yung habit sa buhay.
kahit nga ako sa basketball na lang, ako po coach, marami po kami dito mga coach ng player ng basketball. So, ako kumila ng kami. Ako po coach din po ako. Hindi nga naman ako magaling. Paano nga ako ako eh. Pero coach po ako. Pero pag sinabi ko sa player ko, ganito ang gawin mo. O ganito ang gawin mo. Pag pumasok ka, at hindi ko nakita sa iyo, ilalabas kita. Kahit anong reklamo mo, kahit anong sabihin mo sa akin, labas ka, hindi ikaw ang masusunod. Ako yung coach eh. Nakuha niyo mo? Or else, aalis na lang siya. Ayaw ko sa akin na yan. Ayaw ko ng kalahat ng malakad ng coach niya. Ganun na lang, ayaw na. Kasi po, hindi po pwede, ikaw yung masusunod kung ako naman po yung coach. At alam niyo po ba, mga kapatid, many people or a lot of people quitting from training because they don't like discipline. Marami pong nag-quit sa training dahil ayaw nila ng disiplina, mga kapatid. No? Kaya mahirap pong makisama sa mga quitters. Sa mga palaayaw, quitters, di ba po? Bakit? Kahit ano kung ibigay ko yan, kung yung tao nakasama mong quitters o alam mong pala ayaw na, alis na ako. Tapos nakasama mo yan, kahit ano kung ibigay ko yan, kahit ano pagpapahalaga, gawin mo yan, kahit anong duro, mangayos, gawin mo yan, pag umalis yan, aalis ko yan. Quitters eh. Tawa ko, bakit? They don't like discipline. Ang gusto ko ng quitters, yung sila po ang masusunod sa buhay ko nila. Yan po yan. Ayaw ko nila ng negativity sa kanila, gusto nila, kung malimang-butis ka, kung may mapapakilalaman ako sa'yo, sige, susunod ako, pero pag wala na, aalis ko yan. Pero pag yung mga hindi quitters, yung ano yan, kahit sa hirap at sa ginhawa, sasamahan ko yan. So the keyword for training is discipline, is schooling. So number one problem, it is not a mandate of the government, but of God. Ang schooling po, hindi po yan mandate ng gobyerno, pero mandate po yun ng Diyos. Nabasa naman po natin, mga po. Tingnan niyo po, most of the time, pinagkakatiwala po natin ang schooling ng ating mga anak sa government. Kaya makikita ko nga po dyan, yung mga nagrarali, di ba? Nagrarali po sila, driving po sila, naiinis sila sa gobyerno sa pagkakilubigo, pinag-aaral yung mga anak nila. Walang maayos na edukasyon ng ating gobyerno. Di ba po yung mga depende, makapapanood po yan. At walang paraan daw po para iayos ang pag-aaral ng mga ating ng anak ng ating mga gobyerno. Di ba po? Wala po silang paraan. Mga kapatid, sinasabi ko po ito na wag po natin ipagkatiwala yung mga pag-aaral o education ng ating mga anak sa gobyerno. Bakit po? Dahil ang schooling po, ang pag-aaral ay mandate po ng Diyos. Malinaw po? Sa Diyos po ito galing at hindi po sa gobyerno. Okay po? So, kung sa Diyos po galing ang schooling o pag-aaral ng ating mga anak, at ito po ay tumangin mo na ng Diyos, inuutos ng Diyos, then God is the author of our schooling. Amen? And God must be the author of the books of our schooling. Tama po? Ang ganda nga po yung balita, ibabalik daw po yung Bible sa mga school. Pero dati meron po yan, tinanggal lang. So, tinanggal po kasi nila yung Diyos sa edukasyon. Pero ngayon, narami din sasabi niya, ibabalik daw po. Sana nga po. Kaya rin po, alam niyo po mga kapatid, masyado po tayo aware. Bilang mga estudyante o mga nag-aaral talaga, masyado po tayo aware minsan sa mga ginagamit po natin libro sa paaralan. Diba po? Makakarinig ka, sino yung author ng libro na yan? Na ginagamit po sa school. Pag hindi kilala ka, yung author ng libro na pinag-aaralan natin, kung lao din ang libro. Makuha po, anong curriculum ang ginagamit nila? Minsan nakakita ka from public school, aalisin natin, i-pull out natin yung mga anak natin at dadalhin mo natin sa private school. Pero ang tanong ko, ano po pagkakaiba ng private school at public school na ang parehas naman nagtuturo kay God bless? Ano po? Ano po pagkakaiba po yan? Kapatid, unawain po natin ito mga kapatid, na ang author po ng schooling ang Diyos. Kanino po galing po man, na-educate po natin ang ating mga anak. Sa Diyos po yan.
Amen? Kanino galing yan? Sa Diyos, hindi sa gobyerno. Nakita niyo po? Hindi po galing sa gobyerno yan. Kaya kung natin sisisihin yung gobyerno, kung tayo sumasama sa mga rally yan laban sa ating gobyerno, pagdating po sa education, pag-aaral ng aming mga anak, na hindi pinag-aaral po yung aming mga anak po. Sapagkat ang pag-aaral po, hindi po yan utos ng gobyerno, kundi utos po ito ng Diyos. Nabasa naman po natin, di ba? Nabasa po natin yan. But ang katotohanan po mga kapatid, yung system ng ating schooling ngayon is always against God. Against God na po. Napakarami na po ng sistema ngayon ng eskwelahan na laban po sa Diyos. Laban na po sa Diyos mga kapatid. At ito po, may kita po natin ang tawag po dito, words education brings people with word wisdom that left God out of their life and cause broken life. Kaya may mga broken life po doon na nakikita po kayo. Nakapagtapos naman ang pag-aaral, pero bakit namamalimus na lang? Nakapagtapos ng pag-aaral, nalitong degree, pero bakit nasa rehab? Di ba po? Nakita niyo po ano po yung nawawala, mga kapatid? Nakikita niyo po ba yung paunungan lang na galing lang po na tinutulog ng sanlibutan at tinatanggal po ang Diyos sa kanilang schooling. Amen? Nakita niyo po kayo mga kapatid, makikita niyo po, maghanap po kayo ngayon ng mga school, mga famous school, popular school na nagtuturo po sa ating mga anak, na para manawag po silang magandang eskwelahan, magaling na eskwelahan, ang sasabihin po nila without believing God. Ito ako, galing po makikaya na lang ang Diyos. Opo, totoo po yan. Without believing God, yan po yung mga worldly wisdom na tinatawag. Yung worldly schooling po, nagpuproduce po ngayon sila ng mga taong mayroong worldly wisdom na tinatanggal po ang Diyos sa kanilang isipan. Amen? Yan po yan. Kaya meron po makikita tayo na silang buhay, hindi maayos sa pamilya, sapagkat tinanggal po nila ang kanilang Diyos. At ang sentro po ngayon ng schooling, makinig po kayo ng buhay mga kapatid. Ang sentro po ngayon ng schooling ng pag-aaral, kung nag-aaral po kayo, for example po, o sa mga estudyante na nag-aaral wala po ngayon, mag-email po kayo. Kung nagsasabi po ako ng totoo mag-email po kayo. Mag-email kayo kung nagsasabi ako ng totoo. Ang sentro po ng education ngayon, habang nandiyan ka sa school, at nag-aaral ka dyan sa school mo na yan, ay pera. Uy, tama ba? Papatunayan ko sa inyo. It is no longer God, mga kapatid. The truth is, habang nag-aaral kayo yan sa school na yan, habang nag-aaral kayo yan, ang nasa isip ko natin pag nakapagtapos ako, anong trabaho? Amen? Anong trabaho ko papasok? Anong papasukan ko? Siyempre, pag iniisip ko ngayon kung ano yung trabaho o ano yung papasukan mo, ano po ang kasunod yan? Magkano ang sweldo? Nag-aaral ko na ang dami ng problema. Tama po. Nakita niyo po na ang sentro po ng schooling ngayon ay pera, hindi naman po talaga ang Diyos. Kaya nga, habang nandiyan ka, nag-i-school ka dyan, unti-unti tinatanggal mo na unti-unti ang Diyos. Kaya nga, pagkatapos mo na mag-aaral, yung magulang naman magsasabi, o ano ngayon? Hindi mo pinalaki kita ng maayos. Siguro naman, matutulungan mo na kami, nakapagtapos ka na. Pera na naman. Pera. Tama po? Pero ang tanong, nasaan po ang Diyos na itinuro sa inyo? Where's God? Naano po nga po harap natin nung minsan dito si Pastor, di ba? Tinanong po ni Pastor si Kikyang. Si Kikyang po, alam ko po, sino yung nakagrade mo yan. Dalawang beses po nag-champion yan sa preaching contest sa Wilmam. Opo, talagang nakikitaan siya siguro, papastor ko. Pero nung tinanong, ano gusto mo ngayon niya? Ang hindi yung magsisiman, di mo ba? Pinalit yung Diyos, yung pangalan niya na mapalagay sa Diyos na magpapastor ng donation para lang magsiman. Hindi po masamang magsiman. Pero wala ko ikaw mataas na edukasyon sa Diyos. Tama po. Sana po yun po yung nakikita ko natin, mga kapatid. Bakit? Bakit gusto mong magsiman? Kasi malaki ang sahod. Kaya ako, nagkakagulo kung
umaga kayo, mga kapatid. Kasi pagkatapos po ng school, ng education, pagkatapos po pag-aaral, papasok na po ngayon yung mga nag-aaral po, papasok na ang naisipan po nila, ay pera, papasok na po ngayon yan pag nag-graduate sa kung saan-saan mga trabaho. Okay? Imagine nyo lang po mga kapatid. Kung ito po mga bata na ito, nakapagtapos ng school, na ang sentro po na kanilang pag-iisip ay pera, and then papasok po ngayon sila sa gobyerno. Papasok sila sa mga trabaho natin, sa mga trabaho din sa labas, na ang kanilang po kaisipan, all about money. Ngayon, ano po ang i-expect po natin para sa kanila? Nothing but corruption. Tama po? Corruption po yan, mga kapatid. Bakit? Dahil ang corruption po, hindi po yan nagsisimula sa opisina. Nagsimula po yan, mga kapatid, tulad ng ating pinag-aaralan, tulad po sa education lamang, sa school pa lamang po, pag-private ka, pag-private ka yan, dyan po nagsisimula ang corruption, hindi po sa loob ng opisina. Kapandaan po natin yan. Opo, bata pa lang, pera nang iniisip. Tama po? Nung nakatapos, pera pa rin. Tapos yung magulang naman, pera rin yung hinahanap. Kaya nasa trabaho na, nag-manifest corruption. $400 lang. Diba? Mag-iisip ka na ngayon kung paano malalagdagan yan. Nakapal mo? Bakit po? Doon pa namin po nagsimula sa schooling, sa education, na nagpuproduce po ng tao na inaalis po nila ang Diyos sa kanilang pag-aaral. Amen? Yan po yan. At ngayon, nag-ilisod para po ng broken home and broken life. Yan na po yan. Yan na po ang naging problema. Kaya napakahalaga po, mga kapatid. Kaya na po, ang schooling po ay God's mandate or God's command. It is not a government mandate, but it is God's command. Number 2, problem. Man rebelled against God. Why? Because of improper and wrong schooling. The truth is, maraming nagre-rebelde po sa Diyos ngayon, sapagkat rebelde sa Diyos, rebelde sa magulang. Yun yung anak ko. Hintayin mo lang. At naisip niyo po ba, they can speak good English kapag magaling sila mag-English, magiging magalang sila sa magulang po nila. Dahil magaling po sila sa mathematics, may honor sila, may marespeto na silang tao. Tama po? May honor, maraming honor, magiging marespeto na. Hindi po ganyan. The truth is, kapag pinanggal po ang Diyos sa kanilang school, kaya po nilang mag-rebelde sa Diyos. At posible po ba maging rebelde po sila sa magulang? Oo, posible po yan. Yung mga mag-rebelde po sila sa Diyos, kaya nilang mag-rebelde sa magulang po nila. Tama po? Kaya nga may kita mo makatapos lang po ng kanilang pag-aaral. Diba po? Makikita niyo po. Nakikinig po ba kayo? Amen. Sana po isip po kayo, no? Nakikita niyo po, marami po makapagtapos lang po ng pag-aaral. Pataasan po ang sistema po kayo. Diba po? Makatotohanan po, nag-aaral pa lang po, pataasan naman din. Amen. Pagandahan ng kotse, nag-aaral pa lang po. Diba? Pagandahan ng motor, pagandahan ng girlfriend. Nag-aaral pa lang yan. Nung elementary, pagandahan ng notebook. Yung notebook ko, wala kapag yun sa tutulog. Diba? Ito naman yung pen ko. Dami yung pagandahan ng dami. Nag-aaral pa lang yan. Bakit? Because God is not exalted in worldly education. Hindi po nila tinataas ng Diyos sa mga ganyang pong paaralan. The truth is that they rebelled God against God because of improper schooling. Nawawakan po natin kung ano po importante po ang schooling. Amen? Amen? Nawawakan po natin kung ano po yung schooling at saan po inutunan ito ng Panginoon. Gusto ko po na mag-focus po tayo sa God's command. Sa tatlong po yung po na ito. Lagi na po ito. 3 points lang po na kung kanino naman, sino ang inutusan at saan inatas. Number 1, God commanded the parents to educate their own children. Number 1, God commanded the parents to educate your own children. Makikita po natin ito sa Proverbs 22 in verse number 6. Proverbs 22 in verse number 6.
Ang sabi ko dito, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Hindi nila natin yan. I-train mo sila. Sapagkat kung saan mo sila in-train, hindi nila natin yan. Kaya, tingnan niyo po ito when he is old, he will not depart from it. If children are an heritage of the Lord, they need to be trained because they will not depart from it. Now, yung heritage, hindi mawawala. Bakit? If they properly educated, then mananatili po sila sa heritage ng Panginoon. Kaya nga po, God has commanded the parents to train their own children because children are an heritage of the Lord. Now, parents, huwag po namin po ito makalimutan. Sa ating po mga mamay, pinagkakawala po ng Diyos yung precious na buhay ng ating po mga anak. Tandaan po natin ito. Sa ating po pinagkakawala ang mga bata po na yan. Amen, mga magulang? Sa ating po yan pinagkakawala, dahil nga po yun, nalaman ng mga anak, hindi makapag-anak. Yung isa naman, isa lang ang gusto anak, takbo na. Pero, ang ibig sabihin ko, pinagkatiwalaan ka ng precious na buhay ng anak ko, sa iwahan natin yan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pinagkatiwalaan. God trusted us to be the custodians of His heritage. Huwag po natin kakalimutan yan. Sa ating mga kamay, pinagkatiwala ang precious na buhay ng mga kabataan ko na yan. Na kung pwede po natin makultivate, kung pwede po natin na-influence, and that is schooling. Amen? That is education. We are cultivating the precious life of our children. Huwag po natin kakalimutan yan. It is always precious in the sight of God. Lagi pong precious ang mga kabataan niya yan sa paningin ng Diyos. At hindi lamang yan, we can influence the children. Napakaganda po yan, tama po. Pwede natin influence yung mga anak po natin. Pwede po natin silang ma-influence yan. Hindi po natin pwede kasing pabayaan talaga. Tama po, nakikita niyo po, grabe po yung influence ng sanlibutan. Sakaya po kayo. Grabe po yan, pakinggan niyo po. Lalo na po sa mga kabataan po ngayon. Alam niyo po, mga kapatid na mas marami po ang influence ng sanlibutan kaysa influence talaga ng church. Amen? Tingnan niyo po, alam ko po na yung iba hindi sinasadya, pero alam ko rin po na yung iba sa inyo aware. Yung iba naman sa inyo hindi aware. Now, ang tanong, ilang oras po yung mga kabataan natin sa eskwelahan? Tulad-tulad sinasabi ko yung pastor, tama po. Mamaisip po natin eh. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid eh. Mas marami po ang influence ng world sa mga kabataan kaysa influence ng mga teacher nila at mga naisusulat po nila sa notebook nila. Tama mo ba, mga kabataan? Mas marami kayong mga format, mga klase ng tubig na natutupunan kaysa sa tinutunan ng teacher nyo. Tama? Tingin kayo dito, mga kapatid, baka matulog kayo. Di ba po? Marami po yan, mga kapatid. Mas marami po silang oras kasi doon po sa eskwelahan. Kaya, makikita po natin, tatanungin ko kayo, mga estudyante. No? Tatanungin ko kayo. Tinuturuan na kayo mga high schoolers, mga college student na manangin sa school nyo? O ganito ang sukutin mo, ang kailangan mo sa teacher. Tinuturuan ka ba ng teacher mo ng gano'n? Di ba hindi naman? Pero bakit sa school, natutong mag-drugs, natutong mag-vape, natutong manamit ng hindi maayos ang kabataan? Wala na yung tuturuan sa kanyang school po natin, tama ko. Wala po yan. Tinuturuan kayo ng math, tinuturuan kayo ng English, ng social studies, good moral, and right conduct, at kung ano po yung makapakinabangan natin sa buhay, yan yung tinuturo sa atin sa school. Maliban na ako doon po sa sex education. O, meron na po yan sa Malaysia yata. Sa ibang bansa, meron na po yan. Pero dito po, wala pa po siguro. Sex education. Para maging aware yung mga kabataan, paano daw nila iwasan yung pangyayon sa amin. Kung biglang ginawa mo lang yung iwasan mo ba? Di po ba? Sana po, palalangin po natin kung talagang magkaroon ng ganyan. O, sa ibang bansa po kasi meron na po yan. Pero, tingnan po natin yung sistema po ng sanlibutan, nakakapasok po sa school yan.
Amen? Hindi po namin sila nababantayan. Different kind of people na hindi po kilala ang Diyos. Ayaw nila sa Diyos na hindi po nila tinatanggap ang mga bagay ng Diyos. Imagine, sila po ngayon yung nasa loob ng school na yan. Tapos kasama ng anak mo. And then yung mga anak po natin, may mga ginagaya na. Amen? Yung precious na pinagkatiwala sa isang anak mo, ay ng Diyos, hindi ginagaya na, hindi pa natin alam. Imagine po natin, mas nakukuha po kasi nila, ang mas nakukuha po kasi nila, kaysa doon sa mathematics, mas natututo silang magdamit ng pagsusundutan kaysa 2 times 2. Amen? Ay, ito kasi nila yung 2 times 2 eh. Mas natututo po sila na magsalita ng salita ng mga kabaklaan, tama po? Kaysa 1 divided by 3/4 by 1/2. Kaya nga, dahil sa influensya mo lang sa libunan ako mga po eh. Kaya nga ang ganito po ako eh. Ito ba? Hindi ko nga alam, mga kapatid, mga times, yung mga may kundok, may mga decimal points, tama po. Tinuturukan nga po ako ng bakit ko, doon po sa kasalinahan, po-audit kami, sinusubukan ko kung mag-audit, sinusubukan niya ako, ganito lang yan. So, alam niyo po, ako na nga po yung mali, ako kayo mali. Hindi ko alam eh, hindi ko alam bakit dahil nung nag-aaral ko, dahil influensya po ako, mga kapatid. Kung hindi po ako marunong mag-divide at mga fraction. Napakahirap po. Nakikita niyo po, mas gustuhin mo pa po gumamit ng calculator kaysa gamitin po yung utak ko pagdating sa math. Tama po? Kaya mas pwede eh, pinapakahanap ko pag hindi ng calculator, nasa school, sabi niya, pang science na lang po yun. Sabi ko, manang-manang talaga. Now, mas marami tayo influence sa libutan, and so, ngayon na. Pag pumunta mo ngayon sila dito sa church, daladala po sa mga kabataan na yung influence mo na yan. Amen? Unaware po sila. Bakit? Kasi nandoon po sila sa school na standard po ng pananamit eh. Tapos ang delikado po niya, sabi ni Pastor, kung dito sa Karabang Tubo. Bakit dito na po? Dala-dala po nila, hindi po sila aware, mga kapatid. Yung neckline, mababa, yung kilikili, kita, may buhok naman, di ba po? Yung pusod nila, kita-kita, and then, pag pumunta po ngayon sila dito, of course, siyempre, dala-dala po nila yung ganyan pong klase ng influence. Bakit? Mas marami po kasi yung ngayon po nila sa labas kaysa dito na sa Diyos. Amen? Again, God's command, the parents to educate them, and not only that, is to influence. Pinagkatiwala sa iyan ng Panginoon. At sabi po ng Bible, may pattern po tayo eh. May pattern po, mga kapatid. Tandaan niyo po, God put on your shoulder the responsibility of training your own children. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 6, verse number 6. Nakita po ito. Minutes na. Deuteronomy chapter 6 and verse number 6. And these words which I command thee this day shall be in thy heart. And thou shalt what? Thou shalt what? Teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Verse number 8, and thou shalt bind them for a sign of thine hand, and they shall be as broadness between thine eyes. May kita po natin yung training dito sa chapter 6, verse number 6 to 7. So God set pattern to His own people para po sa mga tao niya o sa mga anak niya. Yung worship and instruction begin in the home. Why po? Sa bahay po yan, mga kapatid. Nagsisimula po yan. Yan po yung dapat makita po natin. Nagsisimula po yung worship, yung respect, yung pagdadalaman, at pagbibigay ng instruction sa tahanan. Nakakita po ba kayo ng mga ganito, mga kabataan? Na may nagbibigay ng instruction sa bahay mo? Parents, nabasa po natin yan. O, shame on you.
Nakakahiya po tayo, pinagkatiwalaan po tayo ng mga anak. Pero wala kang naging sa anak mo. Amen? Digit in the home, mga kapatid, yung pagkagalangan. Now, sino po ang responsable sa tahanan? The fathers. Lalo na yung matulog. The pastor. The mothers, yan po, kinakausap ko po kayo mga magulang. Ikaw po at ako ang responsable sa tahanan. Amen? Yan po ang Father ng Diyos. At kung ang magulang po ang responsable sa pag-train ng ating po mga anak, ito po ngayon ang pattern. Pag ikaw po ay nakaupo, naglalakad, ano pa po? Kumakain, nakita niyo po? Pinag-uusapan mga kapatid, pinag-uusapan po ang training. Tinuturuan po sila. Tayo po yan. Pagkakain, dito walang tulog ba? Oo, talagang naiitin ako pag kumakain na naman kita, tumutulog yung pagbiyak. Dapat ba pambira? Hindi naman po tayo kayo, hindi po masama yan sa inyo. Pero huwag po yung anak ko sa akin. Di ba po? Papakainin mo, tapos tumutulog. Ang ingay, discipline mga kapatid, ang ingay mo kumano na. Di ba po? Sabi ko nga po, pinapatulog, pag pinapatulog mo, parang bawi. Sabi ko lang po, pag sinasabihan ko po yung tutulog. Tapos sa'yo, wala sa tapo eh. Nagsuka sa babiyan. Di ba po? Tapos, yung galaw mo, araw ng pag-aaral ang usang po. Ito po, usang po. Ulit mo ha. Tapos sa tabi naman ng magulang. Wala kang tinulong sa ito. Yun po ang kaninang magulang. Wala ka kasing tinulong. Tama po? Tradisyon po yan, di naman masama. Tradisyon po yan, yung umalang, sa pagkain, tradisyon po yan, hindi po masama yan. Pero sa akin po, para kasi walang galang. Amen? Bakit ganyan po? Bakit ganyan po? Yung tatay din sa anak. Kasi, yung tatay din po, lolo mo, ganun din sila pinalaki. Kung ayaw niya, nangainay kumain, ganun din siguro siya pinalaki ng lolo niya. Basta na maunawakan po natin. No? Yan po yung tinuturo sa tahanan. Tapos, mga kapatid, hindi ko talaga makalimutan yung eating a bomb. Di mo ba? Tapos, sige, wala ka na. Wala na siya sa tahanan nito. Tapos, doon sa kapitbahay mo, Catholic, napaka-magalang sa kapitbahay. Tapos, ganun ka kumain. Sino nakakalimutan? Hindi ba, please? Tama po? Mga kapatid, hindi ko masama yan. Again, masama lang po yan. Pag nakita ko po yan sa anak ko. Influence, instruction, beginning the home. Diyan po nagsisimula yan. Again, pinagkatiwala ang values na buhay po ng ating mga anak sa atin. Kung kuman po ito, meron po hindi po nakulang ang Diyos eh. May instruction po tayo na binigay ng Diyos, which is the Bible. Amen? Kumpleto po yan. Biblia po ang instruction para sa tao ng Diyos. Kung di na tao ng Diyos, di ka kukuha dito sa Bible. Di ba po? Hindi ka kukuha dito sa Bible. Di ka naman tao ng Diyos eh. So number 2, dami na po tayo, the command was not only given to the parents, but also to the church. Dami na po. The Lord Jesus established the church. It is the institution that will carry out the things or the work of God on earth. Church is the institution. Ang church po, institution din po yan. Paaralan din po yan. Hindi nga naman paaralan eh. Hospital po eh. Di ba po? Hospital ng mga kasalanan. So, dito, pinapagaling po tayo. Di ba po? Eskwelahan. Kaya makikita yung pinagiging mo din yung pastor, yung bata, para magpupok sa'yo ng maayos, mapupok sa'yo yan. Di ba po? Yung young people, para alam nila ang gagawin nila, turuan nyo silang mag-type, para naman sila mag-type. Yung mga adults, hindi ako sila teacher, friend, di ba po? Pinagkakatiwalaan ng turuan, i-instruct po tayo. Dahil kami yung joint effort, una po sa magulang. Yung magulang tuturuan yung anak. Tapos pangalawa, yung church, tuturuan din yung ating mga anak. At pangatlo po, kapag ginagala mo dito yung anak mo, nakikinig sila sa pastor po natin habang sila po ay nagtuturo, ang nasa isip po ng mga bata na yan, gusto ko ng tatay ko, gusto ko ng mama ko. Pag sinuway ko pa rin yung sinasabi ni pastor,
magagaling papa ko. Magagaling yung mama ko. Ngayon, pag uwi ko nga nila doon sa bahay ko nila, sino ko nag-benefit? Di ba po? Ang ganda po ng joint effort, hindi lamang po sa magulang na direct na i-instruct pa sa anak ko. Kundi yung church, katulong po natin, i-instruct po tayo, Ebran. Ngayon po lang nabasa yan, paano yan? Noon po kayo maglalagay Sunday school po mamaya. Mag-i-instruct na naman. Para pagdating natin sa bahay, ano po namin, sasabihin natin sa bahay ko. Kaya mo nag-instruct yung anak ko. Diba? Nakasunod po kayo mga kapatid, mga parents. Diba? Ang church po ang mag-carry out ng trabaho po ng Diyos. Ano po ang ginawa ng Panginoon nung nandito po siya sa earth, nung nandito po siya sa lupa, nung hindi pa po siya namamatay. Diba po? Nandito po siya, ano po yung ginagawa niya? Ini-educate niya po yung mga tao. Amen? Ini-educate niya po yan. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 3 and verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Nabasa niyo po? Which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Sa Matthew 28 and verse 19 naman po, ay kita po namin yung Great Commission. Yung Great Commission naman. Pinagkatiwala po sa local church, sa atin po, nag-care out po ngayon tayo ng katotohanan sa buong mundo. Kala ko, makuha po natin ito. Ano lang po, focus lang po. Kaya nga po, ang ating pastor nagtuturo po sa atin, minsan mga prinsipyo sa salita ng Diyos, bawal isa sa atin. Amen? May natutunan po ba tayo, pastor? Sabi po kayo po, wala naman si pastor. Meron po ba talaga tayo natutunan kay pastor? Sige po, sabi niyo po yan ha. Ngayon, nagtuturo po siya ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, namumuhay tayo ngayon ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi na po ngayon sa gusto po natin mangyari. Amen? Kundi sa gusto na po ng Diyos. Nakita niyo po? Ito po, another schooling, another training that God commanded to the church. Meron sa tahanan, pagdating mo sa church, meron na naman. Di ba po? Yan po ang rason, mga kapatid. Hindi po kayo pupunta dito sa church para lang po matulog. Amen? Tama po? Kaya pag pupunta po kayo dito, mga kapatid, hindi para makapag-ismisan lamang po. Tama po? At kung ano po yung gagawin po namin dito na gusto namin po namin, hindi po. Kaya no wonder, mga kapatid, kung bakit sa church, marami po na-open talaga Tama po? Bakit? Again, what is the keyword of training? Mga kapatid, ano po keyword of training? Discipline. Naunawaan po ba natin na napakaraming mga bata po ngayon na ayaw po nila ng disiplina talaga? Kaya ayaw po nila punta sa church. Amen? Akala nila pinapagalitan nila. Part ng training yan, discipline. Naunawaan po mga kapatid. At minsan na nakakalapon pa po mga kapatid, maraming magulang ayaw na din ng disiplina. Kaya nga, kapag anak po nila, makikita yung dinidisiplina ni pastor, nagagalit na po yung magulang. Di ba po? Nagagalit na po sila. Yung mga magulang, yung anak mga po, itinatama lang. Kapag sinabi ng pastor ko, yung mga anak ko, huwag yung pagkumakuha ka, maupo ka na maayos, yung upit mo, mahaba na, pakupitan mo yan. Diba? Tapos, itatama yung mga kapatanan po natin ng ating po pastor. Dahil yan po kasi ay training. Ano po yung keyword discipline po yan? At alam mo mga kapatid, tayo po bilang mga tao, wala nang isa sa atin dito na hindi po nangangailangan ng disiplina. Amen? We are all sinners. Mga makasalanan tayo mga kapatid. Marami pong baluktot na dapat po na kinakailangan po ituwid. Yan po ay discipline. Amen? At para tayo po ay mag-disiplina, kinakailangan po natin ng training. Amen? Kapag pinaupuan ng maayos, pag sinabi ni pastor, huwag ka mali. Huwag ka mali. Diba? Dinidisiplina ka lang, paano nakulang ng buhay? Gusto sabihin ni pastor, sayang yung training, isang minute na naman, pag-hihintay ka, kapag gabi mo, dito na naman,
Ano nang natutunan mo? Bakit pagdating mo sa school, pag-uwi na tayo sa school, sa bahay, pag-uwi ginawa na yung alam ko, wala akong tinutulong na yan. Wala akong tinutulong ka. Wala akong natutunan. Diba po? Problema ko rin po yan. Opo. Dati, ganyan din po ako. Kaya, salamat sa Panginoon, diba? Hindi pa po uli ang lahat. Habang nagpito po paano, pa-disiplina po tayo. Amen? Si pastor naman po yan. Mga kapatid, hindi po masamang tao sa pastor. Diba? Ang gusto po kasi ng mga tao yun, hindi pupunta ako sa simbahan. Pwede po silang upo dyan, pero walang disiplina. Diba po? Okay, I will worship God, magsisimba ako, magsasayot ako sa ululunod ako dyan, para hindi huwag po pakailangan. Yung anak ko, huwag mo gambalain yan. Nagsisimba naman ako, ganyan po yung gusto ng tao yun. Amen? Ano po pinunta po namin dito sa church, na ayaw naman po pala tayo ng pag-disiplina sa Diyos. Hindi naman sa Diyos, pastor naman yan, no? Dahil po sa word of God yan, disiplina po ng Diyos sa atin yan. Amen? Yan po yan, mga kapatid. Sabi ni pastor, sabi, hindi lang mga leader, sabihin nyo, pag dyan sila sa baba, papakyat din nila, pag ayaw po makyat, sabihin nyo, sabi ko, umuwi na lang sila. Ano gagawin nila dito kung sabihin niya ang balin ng susundin nila? Yan po yung sinasabi ko ni pastor, di ba po? Sinasabi ko lang po sa inyo, kasi nalilito din naman po yung pastor yan, mga kapatid. Tama po? Huwag po tayo magtatampo, sumunod po tayo. Di ba po? Kaya po tayo pumupunta dito sa church, alam ko po, dahil ninirespeto po natin yung church. Amen? Dahil ang church po is the house of God. Tama po? Yan po ang pinunta po natin dito. At gusto po natin na i-involve ang Diyos sa buhay po natin, kaya tayo po nandito. Amen? Yan po ang dahilan, kaya po tayo nandito. Tapos, pagdating mo sa church, susundin mo sarili mo. Kaya nga po pag nandito tayo, dapat pantay-pantay po tayo. Sabi ni Pastor, pantay-pantay tayo dito. We are brethren, magkakapatid po tayo dito. Hindi po natin tinitignan kung gaano karami ang pera mo, kung gaano mataas ang edukasyon mo, kung ano man ang posisyon na nakabuo. Ilagay mo sa baba. At sabihin mo sa sarili mo, tignan mo sa sarili mo sa Panginoon, kailangan kita. Tama po? Ganun po dapat. Alam niyo po mga kapatid, kung meron po pagbabago sa ating buhay, yan po ay dahil pinakayaan po natin ng Diyos na kumilos po at disiplinahin po tayo. Amen? Pinabago na po ba sa atin? Yan. Disiplina po po tayo ng Diyos at hindi po natin pinuntrayan. I want God to get involved in my life. Nakita mo po ba kayo mga kapatid? Nang halos nasa church na, may hawak na po na Bible, pero walang pagbabago sa buhay. Buti na lang, wala ko pa nakikita ang ganito. Tapos, kinausap mo, ang nasa isip niya, bakit edukasyon mo kaysa sa edukasyon ko? Ano ba natapos mo? Wala ko ganyan, di ba po? Nagpapataasan po tayo. Pero alam niyo po mga kapatid, wala po pinakamataas na edukasyon. Kundi ang edukasyon sa Panginoon. Dito po, napakaganda. Mga kapatid, pupunta po tayo sa simbahan at sasabihin po natin, Panginoon, bubuhin po ako. Ito po, babuhin po ako. Gusto ko po na kayo po ang mauna sa buhay ko. Hindi po yung sa akin, kasi palma po ako. Makasalanan po ako. Di po ba? Maganda? Okay, kung hindi na makakita ka 10 years na Kristiyano, kung sabi bakit yung pastor, wala pa rin magbabago sa buhay. Di po ba? Mabuti pa po, sabi nga po sa siman o sa siman. Mas kaya kasi nakapulituan namin yun, hindi ka sabay na. Sundahan na lang. Mabuti pa sa sundahan na lang. Sabi nila, 6 months pa lang, tumawa mo. Yes, ma'am. So, 6 months pa lang. 6 months pa lang, pagdating po doon, sa military o sa civil man yan, maunang mag-attention 6 months pa lang yan. Pero marami po Kristiyano, 6 years na wala pa rin nangyayari. Amen? Tulog pa rin sa simbahan. Late pa rin pag dumadating. God put us the responsibility to teach the principle of His Word. Saan po yan? Sa Kristo yan.
At di lang po yan, ito po ang maganda mga kapatid. The church is the incredible benefit to the family. Napakalaking benefits po nito mga kapatid. Na kung ang mga anak po natin ay nandito, tulad po ng mga yan talagang nakikinig mabuti. Dati, iuusan pa po yung Pastor Ed. Sino mga kabataan? Pero ngayon, bakit nandiyan na po sila? Nasanay. Sino pong magbe-benefit yan kapag dito sa bahay mo? Natahilig lang po sila. Tapos pakita ko, nagbabasa na ng Bible. Wala ka naman tinuturo. Pero nagbe-benefit lang. Tapos bigla ko malaman na naroon sa Panginoon. Ikaw pala yung pinagkatiwalaan ng Panginoon sa buhay ng anak mo. Haharap po tayo lahat sa Panginoon mga kapatid. Haharap po tayo. So may command po para sa parents and also God's mandate to the church. And lastly, number 3, this education is joint effort and responsibility. So meron tayong parents na nagda-direct responsibility to train their child from Him. Again, ang magulang, ang may responsibility na direct na i-train ang mga anak natin because children is not ours. Hindi po sa atin yan. Sa Diyos po yan, pinagkatiwala sa atin, children are undelicate of the Lord. And, ang pagkatiwala, makikita po natin na ang pagkatiwala po sa atin ng Diyos through His command to train up, to educate the children. And pangalawa, ang church naman, may bahagi din. The church is the pillar and the ground of the truth. Ang mission po ng church is to carry out the things of God, the works of God, or the works of the Lord Jesus Christ. Ano po yung works of the Lord? To educate the people. Ano po? About the things of God. Dito po sa joint effort po nito mga kapatid, mga magulang, the church, para sa ikakaalit po ng ating mga anak ito. Amen? Mag-benefit po ang mga anak natin, and then mag-benefit din ang magulang. May Sunday school po tayo dyan. Nakikita po natin namin. Nakikita nyo po mula bata hanggang mga adult. Tumuloy po. Na-educate po tayo about the words of God. Amen? Natuturuan po tayo. Natuturuan po ang mga bata sa bahay. Natuturuan po sa church bilang magulang. Tapos natuturuan pa tayo ng mga prinsipyo. Kung paano natin tuturuan ang ating mga anak sa Sunday school. So, hindi na po tayo nahihirapan. Joint effort po ang tawag po dito. Tignan niyo po, meron na silang godly influence from their parents. Meron na silang godly influence from the church. Amen? Meron na silang godly influence sa Sunday school. Kapatid, kung po natin yung iisip ko, amen? Malaking tulong po ito. Yung Sunday school, huwag po natin ang pilan yan. Paglaan po natin ng oras ng Sunday school po natin, mga kapatid, mahalaga po yan. Yan po ang pattern ng Diyos at tayo din po ang magbibigay yan. Ang mga bata po, mahalaga po yan. Amen? Pero sana, pinagpipilip talaga sa kanila. Ikaw po, mag-church na, ayaw ko po yan. Bakit? Kung pinagpipilip ka, train mo. Amen? Kung hindi mo matumadalhin mo na lang sa church, ipagkatiwala mo. Pag may service, huwag ka muna umuwi, kamatayan kita dyan ako sa labas. Pwede ko na lang yung nakami. Okay na rin, sama ko. Pero yung tayo magsisipagin yung value. Sino ba wala? Amen? May benefit po yan. May nabibigit po sa kanila. Wala naman po kasing safe na lugar sa mundo ito, maliban po sa will of God. Sa will po ng Panginoon, nagpapasalamat na ako po sa aking pastor. Personal po, ewan ko pong pastor na yung sa akin lang po, personal. Nagpapasalamat po kay pastor dahil pwede po siyang mag-influence sa anak ko. Amen? Sa mga leader po ng Sunday school, teachers, nagpapasalamat po ako na pwede kayo mag-influence siya sa mga anak ko. Sa mga workers, thank you po. Amen? Na-influence po sila. Joint effort, yan po ang pattern ng Diyos para sa mga precious na buhay po ng ating mga anak, ng mga bata na pinagkatiwala sa atin. Pero kung gagawin mo lang yung pangulin mo, at gagawin mo ng church, responsibility ng church, magpupukuhan po tayo ng mga Sunday school teachers, tignan niyo po kung ano pong nangyayari. Pupusubukan niyo lang po. Mag-develop po, makukultivate, obedience, yung pagsunod, yung puso ng bata, to obey the will of God. Yan po yan. Napaka-powerful po ng salita ng Diyos, mga kapatid.
Ang target is to obey the will of God. And takes discipline to obey the word of God. To obey, mga kapatid, the will of God. Kung wala pong disiplina, ang bata, mga kapatid, hindi niya po susundin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? At kung di naman po natin susundin ang kalooban ng Diyos, wala pong protection sa buhay ng bawat isa. Kahit sino man po sa atin po dito, dahil po dito kay Pastor. Sabi Pastor, magpuprotektahan ka lamang ng batas kung susunod ka sa batas. Pero kailanman, hindi ka magpuprotektahan ng batas kung nalaban ka sa batas. Tama po? Again, sa ating po closing, ang sinunod po ng schooling, tutoring, coaching, education, training is a mandate from God and not from human institution. Amen? God must be the author of all the system. Lahat po ng pinag-uusapan sa pag-aaral, God has the right to give us the book na mga ginagamit po natin sa school. Kaya, nung nag-aaral po ako, high school. Second year high school, may bago po ako naman sa school. Naiinit po ako, hindi pa po ako napakinig talaga sa pag-iinit pa po. May bago po tayo sa school. Tapos, ginagkakawa na naman. Kasi ito kasi kung nanginig mo na rin, kahit kung nanginig mo, tapos, nakin mo sa bago. Kung dumami mo, natutunin ko, kung tinuloy ko ako ito. Tapos, kung tinitinan ko, kung tinitinan ko, bago na naman, tapos natutunan ko po tayo ko. Tapos sabi sa akin ng ano, nung kaklase ko, nagpabayod ko ka. Ginagano ko, nagpabayod ko ka. Pinuhanin yung bayod ko, galing ako. Ako bayod ko sa akin yan. Sa akin yan, hindi sa yan. Tapos alam mo yung sabi niya, bakit naniniwala na dyan, pinuhutong pa, wala ng tao yan. Ano nga pa, excluded, wala ko lang. Sabi ko, kung gawa ng tao yan, sa'yo na lang. Tapos kuhaan ko. Salarin ko sa kanya, pero ito, kasi po, hindi naman po kami tutusan na sumpahin mo, pagdasal naman kayo. Pero sa kanya po, sabi sa inyo na, kung gawa na ng tao, sumpahan mo, pagpa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 pagp
Bakit po? Nakita niyo po kasi rin po ano po sa Bible. Oo. Kahit hindi ko naman po akayaan yung bumibigay sa harapan ko. Siyempre, may message din naman po. Pero totoo po, yung mga estudyante po, may bayan po yung mga kung makapasok kayo. Lalo ba? Sabi ko gusto mo, hindi nakakariya maging Kristiyano. Di ba po? Kaya naman magkakaroon na ang maraming mga nangyayari ng Kristiyano. Ang mga nahihiya po, yung mga magnanakaw. Yung mga kriminal, yung kumapatay ng tao, yung mga bastos, yan po yung dapat na nila. Pero yung mga wala namang ginagawa at laging nasa pwede, yan po dapat malakas ang loob. Bakit? Pati mo po wala namang ginagawa sa bahay. Baliktad na po ang mundo ngayon. Kung sino po ang matito, sila po yung nakakalo. Kung sino po yung mga bakula, kung sino po yung nasa alsada, hindi na lang kakalo. We have the right. We have the right. May right thing to do. Pinataas na yun para makanila bilang ng mga tao. May right. Anong right nila kung meron po sila mo? Moral issue po yan. Lalaki ka po itong i-respect man namin na babae. Ano nangyari yun? Diba? Bilang pagkatapos po, kilalanin po natin ang Diyos ang photo ng ating education. Amen? Tayo minutos, parents, the church, and then joint effort with parents and the church doon po sa Sunday school natin. Tapos na po tayo, may Sunday school po tayo at makinig po tayo sa mga instruction. Salamat po sa inyong oras, sa inyong pakikinig, sa inyong minutos. Kung tumayo po tayo lahat, tayo po ay pray na. Let's pray. Manalangin Diyos na banal at akinang sa lahat. Panginoon, salamat sa oras po na ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa mga instruction, Panginoon, pagkaman sa akin po, with care, na disiplina po ako, po talaga ay masakit man, Panginoon, pero salamat, Panginoon, at hindi mo po inayaan na ako po ay nagyak. Lalo din po, tao pa rin po kami, makasalanan, Panginoon, na kinakailangan po
maturuan, madisiplina upang kami po ay lupin. Salamat sa mga kabataan po na ito, na nawa may isip po nila sa oras po na ito, na precious po sila, mahalaga po sila sa inyong harapan, na respetuhin po nila kayo dahil ang mag-benefit ang kanila rin mga magulang. At sa mga magulang naman po, nawa po tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng parunungan, turuan ang aming po mga apo, ang aming po mga anak, Panginoon, na madisiplin sa aming po mga tahanan pa lang, upang kayo po ay mag-glorify. Kung haharapan po kami sa inyo, Panginoon, ay makakapagsabi po kami na nag-train po kami ng aming po mga anak. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming pagkukuhanan ng mga instruction, Panginoon. Ito po ay kompleto, Panginoon. Sa oras po na ito, Panginoon, kausapin niyo po ang bawat ang mga anak niyo, Panginoon. Paalalahanin niyo po kami at kami po ay magkaroon ng commitment sa bawat isa na gagawin po namin ang aming mga responsibilidad sa estudyante, bilang mga teacher, bilang mga magulang, Panginoon. Maraming salamat po, muli, Panginoon, sa inyo po ang katwalatian. Tawagin ko po sa Brother Daniel para sa short video. Sabi ko namin, hindi ko alam kung paano ko sa Panginoon. Yung message, the Monday of Schooling, gusto ng Panginoon, muna sa tahanan, mga sa church, at very important ng church ng mga parents. Kung alam kung paano yung gusto ng Panginoon, mga parents, mga estudyante, mga nag-aaral, why not come to the altar, kung yung gusto ilagay sa Panginoon, naway nila mga Panginoon na maglapit sa altar. Kausapin natin ang Panginoon, magpakalaba tayo, kung meron tayo kukulang, mga magulang sa inyong mga anak, ay pwede niyo po ilapit at pwede po ang mga anak upang sa kanilang pagtahan sa mga ito, Panginoon, ay maging maayos at lumatag ayon po sa inyong kalooban. Ibigin po ay tayo, mga pagpuso sa Panginoon, mga parents, meron tayo mga pagkukulang sa ating mga anak, ay pwede pong kausapin. Mga members, kung meron tayong sumilapit sa Panginoon, naintindihan yung mensahe, pwede po kayong lumapit sa altar, mag-pray, the best place to talk to God ay sa altar po.